Anong latest po mga kababayan? Ito, impeachment pinapatigil na? Naku po, at BP Sara walang sala. At syempre Attorney Trixie, dinurog si Luistro. Naku po mga kababayan, aabangan natin yan. Pero bago po yan mga kababayan, ito, panoorin muna natin kung gaano kamahal si BP Inday Sara Duterte ng sambayanang Pilipino. Ito. Naku, di po ba mga kababayan, Kong Luistro, dilima. Tapos, ito yung gusto nilang impeach? Pambira. Di ba? Okay lang sana kung walang nagmamahal nitong si BP Sara, kabayan. Di ba? Okay lang sana kung talagang kurap si BP Inday, kabayan. Na tila ba'y noong pagiging mayor niya ay may na siya na kaso mga kababayan. Wala, di ba? Malinis na malinis, kabayan. Ngayon lang to na naging BP siya at alam nilang syempre tatakbong pagkapangulo. Ay, alam nyo naman, tanim kaso mga kababayan. Di ba? Kaya itong si Luistro, kabayan. Hoy! Iyak na naman to. Dilima. Di ba mga kababayan? At yung may congressman ng iwi mga kababayan na may dalang piatos. Kaya itong si Senator Robin, kabayan, ay naglabas ng kanyang sama ng loob sa mga kongresistang buhaya na to, kabayan. Eto, pakinggan natin. Kanina, inis na inis ako pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Tama. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Yun Paano lang, ko naman kabayan. gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset. Ito yung kabayan na ayaw talagang paniwalaan ng mga dilawan na kakampuengs dyan. Di ba, tila ba hindi nila alam yung words na confidential mga kababayan? Di ba? Di ba, kabayan, confidential nga eh. Pambihira mga kababayan, Pambihira talaga. Di nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunog na. naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, na ipakita sa atin ng... Excuse me muna, Mr. Senator Ruben, Yung mga, yan kabayan, yung mga buhayang kongresista na yan, wala na yan, kabayan. Walang kaluluwa yung mga yan. Diba? Wala na yan, mga kababayan. Ang importante sa kanila ay yung ma-impress si BP Sara, kabayan. Yun yung nakakagalit, kabayan eh. Diba? dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon. Mas worst pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede eh. kang... Ito po pwede Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, ano? Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun. Kaya itong si Luistro, kabayan, ay pasayaw-sayaw na lang.
matakin mo mga kabayan. Ikaw ba naman na makatanggap ng maleta? Di po ba mga kabayan? Syempre, pasayaw-sayaw na lang tayo dyan, di ba, madam? Mama told me it's alright. You dare to prove the lightning strikes. Take us in the morning's night. No, it's not alright, Madam Beatrix. Another set sa mga proyekto mo sa Distrito 2 ng Batangas na inireklamo ng mga kababayan mo. Unahin natin ang seawall ng Barangay Banoyo, San Luis, Batangas. May seawall bang parang nag-social distancing? Useless kung ganito. Ipapasok pa din sa kabahayan ng tubig galing dagat lalo na't may bagyo. Kawawa naman ang mga bangka ng mga kababayan mo. Ang gaganda pa naman. Hindi pa umabot ng 1 taon ang pang-turnover sa seawall pero kapansin-pansin may mga sirana at may mga bitak sa gilid. Hindi nga katagal matigil na. Punta naman tayo sa Barangay Bagong Tubig. Sa San Luis, may proyektong flood control dyan papuntang dagat. Kaso, ang hirap hanapin sa binigay na coordinates ng DPWH. Naku po, Kung mga drone kabayan. shot ang gagamitin, shucks, Ang hirap. ang liit. Shucks 22 talaga. million pesos umano ang naturang proyekto. Wow! Please hear me. Kung wala kayo, wala ako. Tama nga, Madam Beatrix, dahil sa mga tao andyan, kaya nga ayusin mo, huwag puro pasayaw-sayaw lang. Ingay-ingay mo noon, ngayon parang pa-zumba-zumba na lang. Oh my Lord, never made no one like you before. Prepare to make your own sunshine. Kita mo yun, kabayan? Mismo pala probinsya niya. Hindi niya matupag, kabayan? Ang bihira talaga itong si Kong Luistro. Tapos, pag si BP Sara, kabayan, ay nako po. Ang bihira. Tapos, itong si Congressman Percy Ngiwe, mga kababayan, umikse na naman. Anya! Eto, pagkika natin. Hindi na nakapagtataka. Expected na yan. Kurap lang ang ayaw kumarap. Alam na this, may natatakot na magkalabasan ng ebidensya. Hindi na nakapagtataka. Expected na yan. Kurap lang ang ayaw kumarap. Alam na this, may natatakot na magkalabasan ng ebidensya. May natatakot daw maglabasan ng ebidensya, kabayan. Sino? Si BP Sara? Pumihira. Sabi na nga niyang... sabi na nga ng mga abogado niya ay dadalhin na sa Senado. Di ba? Bakit sila sasagot dyan sa Kongreso niyo? Di ba po mga kababayan? Di ba? Anong sense ni BP Inday na pupunta siya dyan sa Kongreso niyo at sasagutin kayo? Tila nagpa-fishing expedition lang kayo eh. Kung baga namimingwit lang kayo ng kabayan, di po ba? may idagdag sa kaso nyo kay BP Sara. Kaya ngayon, putak kayo ng putak, iyak kayo ng iyak. At eto ring si Dilima, mga kababayan, Humirit pa. Tila may pakantsaw pa kay BP Sara. Anya, may pa bloodbath ka ba? Sinasabi noon, sa simpleng komite, hearing nga ay takot na takot ngayon. Mga kabayan, di ba? Tila may ang tapang-tapang nila, no, kabayan? Di ba? Di ba, mga kababayan? Tapos, ibinalita to, syempre, ng mainstream media. Na tila may si Dilima ay naghamon kay BP Sara or kung baga, kumakantsaw, mga kababayan, na may pa bloodbath pang sinasabi noon sa simpleng komite. Hearing nga ay takot na takot ngayon. Di po ba, mga kababayan? Para kahit papano ay maisaksak nila sa sambayan ng Pilipino na talagang matapang sila, kabayan. At si BP Inday ay duwag. Di ba? Yun, kabayan. At eto na nga, mga kababayan, Attorney Trixie. Dinurog ng harapan itong si Luistro, kabayan. Eto, pakinggan natin. Hearing or itong pagdinig dun sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kamakailan, attorney, at siyempre naging issue yung hindi pagbitaw o pagsipot, pagdalo ng Vice Presidente dyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating
konstitusyon o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin ngang sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa niyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol dun sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman sinasabi na unconstitutional yon. So, pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maituturing o maaring maituturing na culpable violation of the Constitution itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So, yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo. Siguro dapat, ang ginawa na lang nila ay itinuloy nila, o di sige, may finding na lang of probable cause. Hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So, pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila, katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Kung walang ibang ebidensya na prenisinta. Kahit naman po sa anong klaseng proceeding na mayroong na ang finding ay dapat probable cause, kapag hindi dumating yung respondent, walang choice kung hindi gumawa ng desisyon base doon sa ebidensyang kinaharap nila. Walang threats, walang may culpable violation of the Constitution, walang ganon. Parang overreaching at saka overstepping ng mandato nila itong Committee on Justice. Opo, at maituturing din na isang legal strategy po ito ng depensa, yung hindi pagdalo ng Vice Presidente. Tama ho ba, attorney? Ay, pwede rin naman po. Pero simple lang kasi para sa kanila ang pag-explain nila Basta dahil hindi tama yung ginagawa ng Committee on Justice, hindi sila makikilahok. It's not even a strategy. Kasi nga, kung pupunta sila, di parang winave ng Vice Presidente yung karapatan niyang questionin o yung hindi niya pagsang-ayon dun sa interpretasyon ng Committee on Justice sa kanilang sariling rules. Opo. Correct. At para bang ang dating, para bang kawalan o hindi matutuloy o hindi magpo-proceed itong impeachment dahil wala ang Vice Presidente, parang ganun po, attorney. Ano ba yung magiging epekto po noon? Takbo sa impeachment proceedings, yung hindi naman pagdalo nitong ng pangalawang Pangulo? Well, actually, interpretation uli yan ng Committee on Justice dahil nga, kung ganito lang, ang finding lang naman ay probable cause, magdesisyon sila base dun sa ebidensya na hawak na nila, na ipresenta na. Hindi naman nila pwedeng gamitin yung hindi pagdalo ng Vice Presidente para itigil lahat ng mga proceedings. Wala rin nakalagay na ganon. So, kahit sarili nilang rules, halimbawa, pag hindi nag-file ng answer yung respondent, considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer.
hindi binaliwala nila yung mga assertions nandun sa final release eh. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, attorney, itong si Congresswoman Luisto, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So hindi na pwede maging yung mga abogado o legal counsel ng pangalawang Pangulo, attorney, na humarap doon sa pagdinig. Yun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil meron kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin si Vice President o yung respondent at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules doon sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na makokontempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila. Opo, yung sabi pa nga, may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luisto na ito ay they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luisto, ang interpretation ng ang ibig sabihin ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? In fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasabina ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Kailangan, yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Oo. So doon parang nagpapatunay ito na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition, yung ginagawa ngayon ng Committee of Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Kasi ganito yun. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo. She committed this or that. Yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin nga, for example, she betrayed public trust in this manner. O kunwari, she committed graft and corruption in this manner. So ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So, dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So, kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts hindi nila nagawa. So, may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Baga, sinasabi din na
yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice Exactly, Presidente. oo. Exactly. Kasi di ba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila, tapos nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya, samantalang wala naman na-establish yung kabila. Even worse, sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee on Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon ng due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod. Kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice, mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat, kumbaga, titignan talaga nila yung existence of evidence, kikilatisin nila yung evidence na yon. So kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. Ano yan? If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process that is due according to the Constitution. So mali pa rin. Opo, bago ko ipasa kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency in form, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency in form, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang purpose ng House of Representatives, yung impeachment kasi, the term impeachment, ibig sabihin yan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong lahat ng kanilang rules ay dapat patungo papunta doon. Ano yung ibig sabihin ng probable cause? Ang probable cause means that a person has probably committed the offense, an offense has been probably committed and this person probably committed it using the standard of a reasonable man. So dito, paanong gagawin ng reasonable man yung ganong klaseng conclusion kung dun pa lang sa statement of ultimate facts, walang facts. So, again, hindi nagagampanan ng House yung kanilang rule at walang process that is due according to the Constitution. Oh, di ba po mga kababayan? Wala pang facts itong pinagsasabi ng Kamara kay BP Inday Kabayan. Di ba? At talagang yung ginagawa nila ngayon ay isang fishing expedition lang mga kababayan. Pero itong kampo ni BP Sara mga kababayan ay naku po, napapalibutan kasi itong ng magagaling na abogado eh. Kaya itong laro nila kabayan ay naku po, nasa kanilang isipan na yan at syempre advance na mag-isip yung team ni BP Inday kaya ganito ang ginagawa nila ngayon kabayan. Diba? Si BP Inday ay hindi pumunta dyan at tila ba sila ay inis na inis kabayan. Di ba po? Di ba? Napapansin nyo kabayan na halos silang lahat ay nag-iiyakan na mga kabayan sa social media. Tapos ibabalita sa mainstream na pagmumukain talagang duwag si BP Inday Kabayan. Diba? At sila yung magaling at saktong-sakto kung baga. Diba? Ito ay isang malinaw lang na pamumulitika kabayan.